Ayan, magandang araw po muli sa bawat isa. Welcome po sa JCEC Midweek Service. Bago po ang lahat, tayo po muna yung quote manalangin. Hallelujah, yes Lord, maraming salamat Panginoon sa araw na ito, O Diyos, na itinalaga mo upang kami makarinig muli Panginoon ng iyong salita. Patuloy nga O Diyos na dadalangin namin Lord na buksan mo ang aming puso at isipan Lord na magre-receive ng yung word Panginoon. Itanim mo O Diyos ng malalim Lord sa aming mga puso O Diyos at malakaran namin ang iyong mga salita. At gayon din naman sa akin O Diyos na titag mo ko Lord sa iyong likuran O Diyos. At gamitin mo ako mightily Lord na maidala Panginoon ang iyong mensahe Lord ng malinaw O Diyos. At nawa Panginoon ng bawat salitang lumabas sa aking bibig Panginoon ay magmula sa iyo O Diyos at i-override mo Panginoon ang aking mga preparations. Malaya kang kumilos sa Holy Spirit sa bawat puso Panginoon ng nakikinig. Yun lamang po O Diyos. We love you Lord. We praise you in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. So ang topic po natin ngayon ay spiritual warfare. Knowing the enemy and its schemes. Ayan. So marami na po tayong narinig for the whole month of August sa JCEC about spiritual warfare. So nandyan po yung armor of God and yung authority natin in Christ Jesus and then winning the spiritual battle. So pinunlich po yan ng ating mga deacons, ng ating mga pastors po for the last few months. Pero importante din po na alam natin yung mga schemes, yung mga plano ng ating kalaban. Ayan. So sa mga gera po, no, importante po na alam po nila kung ano yung mga plano po ng kalaban. Okay, so for example din po dun sa laro, sa mga laro po, kailangan alam natin yung skill ng kalaban. Alam natin kapag nagamit na niya yun, alam natin kung ilang seconds yun bago niya magamit ulit. Sa mga ganong laro, no, kailangan alam natin yung ating kalaban. Ayan, so talakayin po natin ngayon yung the reality of Satan. Okay, so sabi po ni Billy Graham, sabi po niya, don't think of Satan as a harmless cartoon character with a red suit and a pitchfork. He is very clever and powerful, and his unchanging purpose is to defeat God's plans at every turn, including his plans for your life. Ayan. So, ayan. Sabi nga po ni Billy Graham, no, wag po nating isipin na si Satan daw po ay harmless, no, at hindi powerful. No, iniisip natin kasi na si Satan ay yung parang cartoon character lang na nakapula, na merong pitchfork, yun na po yun. No, pero si Satan po ay very clever, tuso at makapangyarihan. Okay, at ang purpose po niya is to defeat God's plan. So kumukontra po siya sa plano ng Diyos. At ganun din kinukontra niya yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan. So Satan is real. Okay po. Totoo po si Satan. Ayan. So Satan wants us to think that just because he is invisible, he is fictional, a myth, and a cartoon. Ayun. Sabi daw po na ang ating kaaway na si Satanas daw po, gusto niya na iniisip natin na hindi siya totoo, na siya ay katang-isip lamang, no, just because na hindi natin siya nakikita. Yun po yung kagustuhan niya, no. He is a deceiver and wants you to think that the problem is with your parents, your husband, your wife, your boss, your friend. Ayan. So deceiver po siya. Gusto po niya na ang ating ipag-focusan ng ating pansin or yung ating kalabanin ay yung ating mga parents, yung ating husband, yung wife, no, yung boss natin, no. Gusto niyang isipin natin na doon yung problema para hindi natin siya matarget, no. So as long as we're looking at the flesh and blood, we will direct all the wrong weapons at the wrong culprit, sabi nga po, no. So as long as yung tinitingnan natin na problema ay physical, okay, so hindi natin malalabanan yung mga nangyayari, no, na spiritual. Okay, so anything natural cannot take care of the supernatural. So basic lang po yun na parang yung anything na mga weapons natin dito sa physical world hindi po kaya, no, na labanan
no, anything that is supernatural, no. Pero yun yung gustong ipaisip sa atin ni Satanas, na nasa physical yung problema para hindi po natin siya matarget. Ayan, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." Ayan daw po. So yun nga ang struggle po natin ay not against flesh, no, hindi sa laman, ngunit sa spiritual, mayroong spiritual battle, and Satan is our adversary. Okay, so si Satan po, si Satanas, siyang ating opponent, siyang ating kalaban. Okay, so sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi diyan, "Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion seeking someone to devour." Ayan. So, kailangan daw po na maging alerto tayo, no, dahil ang kalaban na si Satanas, para daw siyang leon, no, na parang nagsisik ng someone na kaya niyang gapiin. No, okay po. So we are in a spiritual battle. So kailangan lagi po tayong handa. Natalakay na po noon yung about the whole armor of God. Kailangan parati po nating suot-suot yan. Okay po. So sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, "Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil." Ayan po. So yan yung full armor of God na kailangan nating suot para daw tayo ay makapag-stand firm against sa mga plano ng kaaway. Ayan. So sabi po doon, schemes of the devil. Ang mga schemes na to, no, the devil knows our weaknesses. Okay? So the one that entices you always shows up at the right time. That's not a coincidence, that's a scheme. Ayan. So papansin po natin, no, na alam ng kaaway yung ating weakness, no. Mapapansin niyo po yung kung saan ka mahina, no, doon ka parating, no, doon parating tinetest o doon parating lumalapit sa iyo yung mga ganong pagkakataon na kung saan ka bibigay, no. Hindi po ito coincidence or nagkataon lamang, no, na parating doon ka tinitira. So ito po ay scheme, no. Ito po ay planado, no. Ito po ay kalkulado ng kaaway. Ayan. So isa nga po dun sa tinalakay po ni Pastora Krista nung sa aming Bible study is about the snares of the fowler. So yung mga patibong na ginagamit sa mga ibon, ito daw po ay nakatago, no, hindi hayag, no. Gaya ng mga patibong sa atin ng kaaway, hindi siya yung naka-expose, no. Kasi pag naka-expose yung patibong, hindi mo naman yun pupuntahan. Okay, nakatago po yun, blend in po sa surroundings, at meron pong bait or yung pain para ikaw ay pumunta doon at eventually makapture ka. So ganyan din po yung ganyan katuso yung ating kaaway. Okay po. So for example, alam niya yung weakness ko po is mabilis po akong magalit or matrigger sa lalo na po sa mga tao na nasa paligid ko. Lalo na po kapag hindi po sila umaayos or hindi po maayos yung kanilang mga kinikilos o yung kanilang mga ginagawa. Mabilis po talaga ako matrigger sa mga ganon. Pero with the grace of God, no, binabago pa rin na tayo. For example po yung sa shuttle po, no. Parati po ako nakakatabi, no. Hindi ko alam, pero parati akong tinetest talaga dyan. Parati po ako nakakatabi ng mga tao na umuubo, no. Umuubo tas hindi nagko-cover ng kanilang bibig. At nung one time na sumakay ako sa shuttle, yung katabi kong babae, meron naman siyang mask, pero yung mask po niya is nasa baba. Okay, naka-expose yung bibig niya. At ubo po siya ng ubo, at yung nauubuhan na po yung aking arm or yung aking braso, no. Yan. Konti na lang po talaga, muntik ko na po siyang sabihan na isuot yung kanyang mask, no. Buti na lamang po at sinuot niya, no. Nakaramdam po, no, na sinuot niya, no. At
yun po, may mga ganong pagkakataon talaga na tinetest po talaga yung aking dun po talaga yung aking kahinaan, at dun po ako talaga nagfi-fail, no? At meron pa po one time dyan din po sa shuttle, no? Siksikan po kasi yan yung isang row, apatan po yung pinagkakasya doon, at nakaupo na po ako doon, at meron po akong katabi, at meron pumasok na medyo hindi naman ganun kaliitan yung katawan, no? Medyo malaki po talaga siya, at halos dalawa po yung sinakop niyang lugar, no? At apatan lang po yun, so halos puno na po kami dun sa row. At nagkataon po na meron pang kasing laki po niya na pumasok, no? So ang itsura ko po nun, yung pangalawang pumasok po na kasing laki niya, no? Yung kalahating katawan nun halos, no, kumandong na po sa akin. At sobrang grabe po talaga nun. Pag may mga ganun po talagang mga pagkakataon na talagang makikita mo talaga na hindi siya coincidence, no? Siya po ay pinaplano ng kaaway, no? Kasi bakit doon ka magfo-fall, doon ka magkakasala. Ayan, so kailangan po alam po natin yung ating kaaway. Okay, so pag-aralan po natin, where does Satan come from? Okay, so Satan is a created being. He is a created being and a fallen angel who fell from heaven because of his pride. Ayan. So, created being. Ginawa siya ng Diyos. Siya ay fallen angel, at nahulog siya from heaven dahil sa kanyang pride. Sabi po sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, "How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth. You have weakened the nations, but you said in your heart, I will ascend to the heaven. I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the throne of assembly in the recesses of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Nevertheless, you will be thrust down to the shoal, to the recesses of the pit." Ayan po. So, ayan sinabi dyan, no, star of the morning. Kaya nga po siya Lucifer, yung isa po niyang pangalan pa, no? At gusto niya, no, nakita natin dito, I will make myself like the Most High. Gusto niya talaga, no, na maging Diyos Okay, so yun yung talagang niya, kaya gusto niyang sirain yung mga plano ng Diyos, no? At talakayan din po natin yung kailangan kilala din kasi natin itong si Satan, no, yung ating kaaway. So kailangan alam natin yung kanyang mga names. Okay, names of Satan. Yan. So isa dyan yung Abaddon. So ibig pong sabihin ng Abaddon is destroyer or destruction. So makikita po natin yan sa Revelation chapter 9 verse 11. And then isa pang name niya is the accuser of the brethren. Okay, brings condemning accusations against others. Ayan, no. Nagbe-bring siya ng doubt sa ating mga isipan, no. At minsan nag-bring pa siya ng accusations against others. So parang naggagawa siya ng mga kwento na sinisiraan yung ibang tao. So makita natin yan sa Revelation chapter 12 verse 10. Okay, isa pang pangalan niya, no, adversary. Okay, ibig sabihin kasi ng adversary is opponent. Okay, so yan, kalaban natin si Satanas. Okay, so sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Okay, so next po ay angel of light. Ayan, angel of light. So para ang gandang pakinggan, no, angel of light. Pero kinakopy niya, copies as much of God, but he will distort the truth. Okay, kinokopya niya yung minsan yung mga parang mga Diyos, okay, parang light, pero he will distort the truth. Makita natin yan 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Isa pang pangalan niya ay God of this world. Okay, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ayan, next naman ay Lucifer, yung nabasa natin kanina, which means the shining one.
Makikita natin yan sa Isaiah chapter 14 verse 12. Isa pang name niya ay the Tempter. Okay, so yan, yung pagte-tempt. Nag-e-entice siya, no? At makita natin yan sa Matthew chapter 4 verse 3. Sa pangalan niya, the devil. Okay, slanderer, defamer, and divider. Yan, Revelations chapter 12 verse 9. So makita natin na pangalan niya, isa sa pangalan niya ay Diabolos, which means devil or divider. Kaya pag nakita natin, no, sa church or sa family, merong division, merong pagkakawatak-watak, no, hindi ang tao, no, ang may kagagawan nito, ngunit ang devil or yung divider, no, dahil ito ang gusto niya, na tayo ay magkawatak-watak, lalo na yung mga sons and daughters of God. And then isa pang pangalan niya, Satan, which also means adversary or opponent. And then isa pa pong pangalan niya ay father of all lies. Okay, deceiver, yung mga false doctrines, yung mga false teachings, no. So siya po yung may kagagawan niyan. Okay, so makita natin sa John chapter 8 verse 44. Yan. So ito yung mga names ni Satan. Okay, so kilala na natin ngayon si Satan, okay, yung ating kaaway. So ano ngayon yung kanyang mga schemes or yung mga kinds of spiritual attack na pwede niyang gawin sa atin, na pwede niyang gamitin sa atin? Ay number 1 dyan ay temptations. Ayan, temptations. Sa Luke chapter 4 verse 13, sabi doon, when the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. Ayan, so as long as, no, na tayo ay nasa laman or nasa flesh pa, no, there will always be temptations. Okay, so kasi isa nga po dun sa kanyang name is the tempter or enticer. Okay, so hanggat nandito tayo, no, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, darating at darating talaga yung temptations, no. At sometimes it may not be the opposite sex. Okay, so minsan hindi naman yung kunwari lalaki ang temptation may babae, hindi naman ibig sabihin agad na ganun. So may iba-iba po yan yung mga temptation sa bawat tao. Yung iba po ay natatempt sa pera, sa fame, sa prestige, no? Kanya-kanya po tayong mga kahinaan. Okay, pangalawa po na spiritual attack ay accusations. Ayan, sa Zechariah chapter 3 verse 1, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. Ayan, so accusations. So we are accused from our past sin, no? So that is from the devil. Kapag meron kang kaisipan, no, na hindi na kayang patawarin ng Diyos, yung kasalanan, sobrang grabe nung ginawa mong kasalanan na hindi na niya kayang patawarin. Pag meron tayong mga ganong iniisip, ito ay nanggagaling sa devil. Okay, so alalahanin po natin na we are already forgiven by the grace of God. Okay, by the grace of God, tayo po ay pinatawad na. So we should stop dwelling on what we did. Okay, so lahat naman po tayo ay nagkamali. Lahat naman tayo merong mga failures, no? Pero nasa past na po 'yun, no? Wala na po tayong magagawa doon. Pero yun nga po na kailangan nating tandaan na tayo po ay pinatawad na, no, by the grace of God. Kaya yung mga accusations ni Satan, no, kailangan hindi po natin to hindi po tayo mag-dwell sa mga gantong mga kaisipan. Ayan. So, temptations, accusations, ayan, kinds of spiritual attack. Ang next naman po natin ay spiritual blindness. Ayan, matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi doon, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ayan. So,
Satan has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see, no? So ang tingin po ng mga unbelievers kasi sa atin na parang baliw-baliw no? Parang may mga sariling mundo. Ayan. So before we came to Jesus, ganyan din po yung ating nararamdaman, no? Nung naalala niyo po na before tayo makakilala sa Diyos, na parang medyo din po tayo, allergic tayo pag tayo na-invite sa church, no? Kapag merong mga Bible study, no? Parang ayaw nating puntahan, no? Dahil nga po sa spiritual blindness. So binblind, no, ni Satan yung ating mga kaisipan, no? Para hindi natin makita yung katotohanan. Ayan. So ang next naman po na spiritual attack ay lies and deception. Makita po natin yan sa Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Ayan, so ayon po dun sa mga Bible scholars po, no, 1/3 po ng mga angels, no, na napatapon kasama ni Satan, no. Kaya si Satan, dinideceive niya yung mundo. Okay, Satan deceives the whole world. Kita po natin sa John chapter 8 verse 44. You are your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Ayan po, no? There is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Yan. So, yun po yung nature ni Satan, no? He is a liar and the father of lies. So, Satan is a liar. That's why he doesn't want you to study the Bible and know the truth, no? Mapapansin po natin yan na kapag tayo po ay nagde-devotion na, no, bigla tayong aantukin. No, bigla tayong tatamarin, mag-devotion, biglang napagod. No, ganyan po yan kasi ayaw po niyang matapos natin yung Bible, ayaw na niyang mag-devotion tayo dahil malalaman niya natin yung katotohanan at ayaw niya nun kasi na po siya po ay father of lies. So gusto niya, no, na napapaniwala niya tayo sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang mga deception. Okay. So next naman po na spiritual attack ay wrong thinking. Ayan, wrong thinking or maling kaisipan. Makita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captured to the obedience of Christ. Yan. So, while we are in the flesh, we do not war in the flesh. So, meron daw pong mga fortresses, ibig po niyang sabihin ay mga stronghold sa ating mga kaisipan, sa ating mga utak na ginawa po ng kaaway so that we have a hard time in understanding the truth. Ayan, ang weapon po natin dito ay ang katotohanan, which is the Word of God. So for example, meron po tayong hindi maintindihan sa ating mga binabasa. Maganda po na tayo po ay magbasa po ng mga commentaries, no, para mas maintindihan po natin at may tama po yung ating wrong thinking. Ayan. Next naman po na kind ng spiritual attack ay ang bondages or addictions. So, ayan po, diyan po papasok yung pornography, yung mga computer games, no? Yan diyan po papasok. So, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, all things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. Ayan. So, for example po, yung pornography, no matter what you do, it will run after you. No, lahat po ay merong struggle po nito. No, for example po yung social media, no,
makikita mo na lang dyan dun sa mga suggestions. May nagpa-pop up dyan minsan ng mga suggestions na hindi mo naman na binivisit yung mga site na ganun, pero biglang may magpa-pop up na ganun. So ayan po. So next po is yung anger, unforgiveness, and then bitterness. So yan po. So kinds of spiritual attack: anger, unforgiveness, and bitterness. Matatagpuan po natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Sabi po doon, be angry and yet do not sin, do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. Ayan po. So for example po, hindi lang po ako sa shuttle po china-challenge pag maging sa driving din po, no. Ako po ay tinetempt po ng kaaway na talagang ma-trigger yung aking inis. So andyan po yung mga driver po na talagang doon po ako natitrigger kapag medyo alanganin po yung kanilang pagsingit. Lalo na po kapag kunwari may mabagal sa unahan, and then kumbaga pangatlo po akong coach, and then yung truck po nasa likod ko, then sisingit o overtake ngayon siya, kukunin niya yung kabilang lane, and then maalanganin siya. Ang gagawin po niya, ako po yung may ipit, doon po siya sisingit sa akin. Doon po talagang natitrigger po talaga ako sa mga ganun na talagang bubusinahan ko po talaga ng matindi. At hindi lang po yun, after po ng insidente, maglilinger pa yun sa kaisipan ko na parang maiinis at maiinis pa din ako dun sa ginawa niya. So ayan po, no, talagang anger, no, unforgiveness, and it will also result into bitterness. Yan po ay mga kinds ng spiritual attack na ginagawa sa atin ng ating kaaway. And then next naman po ay demonization. Okay, so demonization, ibig sabihin po niyan ay being controlled by the devil. Okay, so yung minsan po yung temptation, hindi po natin na papansin minsan na nagiging oppression na to, nagiging depression, and then it will lead to suicide. So for example po in Korea, number 1 po siya sa suicide, no, na maraming nagpapakamatay. And meron nga po doon na kapag nag-commit yung pop star ng suicide, yung mga fans din po niyan magko-commit din po ng suicide. So ganun po kagrabe, no, demonization, being controlled by the devil. Kasi nga po isa po sa kanyang mga pangalan kanina nating natalakay ay Abaddon, destroyer or destruction. So gusto po niya na i-destroy tayo, kaya ipapaisip po niya sa atin yung mga maging mag-depress tayo hanggang sa mag-suicide tayo. So yun po yung kanyang mga spiritual attack. Ayan po. So alam na po natin kilala na po natin si Satan, at alam na po natin yung kanyang mga schemes, yung kanyang mga spiritual attacks. Ayan, kailangan alam po natin talaga yan. So recap lang po. So know Satan's schemes. Kailangan alam natin yung kanyang mga schemes, yung kanyang mga plano. So paano, how, paano niya ginagawa ito? Through deception and lies, no? Kanina natalakay natin, he is the father of lies. Dinideceive niya tayo na okay lang yan, no, lahat naman ginagawa yan, okay lang yan, hindi ka naman mapupunta sa impyerno pag ginawa mo lang yan, di ba? Mga ganon. So ganon po siya nagwo-work. And then where? So saan yung schemes ni Satan nangyayari? Dito po sa ating mind. So ito po yung battlefield, yung ating mind. Kaya nga po dun sa armor of God, meron pong helmet of salvation para ma-protect po yung ating mind. And then kailan nangyayari yung mga schemes ni Satan? Whenever he can. And also when we are weak. Kapag tayo po ay weak spiritually, wala po tayong prayer life, wala po tayong devotion, hindi na po tayo nakakapag-church, dyan na po siya atake. When we are unguarded, no, hindi ka nagpa-cover ng blood ni Jesus bago mo i-start yung araw mo, no, aatakihin ka niya. And when pride sets in, ayan. So for example po, sa Matthew chapter 16 verse 23, sabi doon, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest but man's. Ayan. So ito po ay
sinabi ni Jesus kay Peter, nung sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya po yung kung ano po yung mangyayari sa kanya, na siya po ay pahirapan, no, yung hanggang sa siya ay mamatay. Pero ang sabi ni Peter na hindi mangyayari sa iyo yan, Lord. 'Di ba, gumanon siya. Sagot sa kanya ni Jesus, get behind me, Satan. No, ibig sabihin doon, nakita ni Jesus na hindi si Peter yung nagsasabi noon, kundi yung si Satan, no, na gumagawa or nag-deceive kay Peter. Ayan. So, yan, no, be alert, guard our hearts and our minds. So, isa pa po dun sa mga napag-aralan po natin na armor of God ay yung breastplate of righteousness, no? Andyan po yung breastplate of righteousness para mag-guard po yung ating hearts. And andyan naman yung helmet of salvation para naman sa ating mind. Ayan. So when we are tempted to do something wrong, no, kailangan po natin mag-stop immediately and turn to Jesus. Ayan, mag-breath prayer lang po tayo, 3 minutes, huminto po tayo at mag-pray po tayo ng 3 minutes, no. Yun po yung ating gawin kapag meron po tayong when we are tempted to do something wrong. Okay po. So, ayan, may next po natin is yung mga example ng mga lies ni Satan. So, alam naman natin na yung how he works sa kanyang mga schemes is through deception and lies. So, kailangan alam din natin yung mga some of the lies na ini-instill sa ating utak nitong si Satan. So, isa dyan yung sinasabi niya na there is no absolute truth. So, wala daw pong katotohanan, no? At the Bible is not reliable. So, hindi daw po reliable yung Bible. May mga mali yan, no? So, yun yung inaano niyang mga lies sa atin. So, next po is everyone is doing it, so it's okay. Ayan. So, makikita po natin yan na dahil ginagawa ng karamihan, hindi po ibig sabihin na hindi po yun kasalanan. Okay, ang kasalanan ay kasalanan, whether ginagawa siya ng konti or ginagawa siya ng madaming tao, kasalanan yun. Amen. So, isa pa po dyan yung you only live once, no? YOLO. So, ibig sabihin na dahil ito na yung buhay mo, gagawin mo ng lahat, maglulustay ka, gagawin mo na yung mga lahat na makamundong bagay dahil ito na yung iniisip mo na buhay, no? Wala ka nang iniisip na buhay na walang hanggan, no? So, next dyan is follow your heart. Okay, so parang wag kang mag-isip, basta sundin mo yung puso mo, 'di ba? Parang mahal mo, so gawin mo to, parang mga ganun. So, yun yung mga lies ni Satan. Isa pa po dyan yung God does not really care or want you to be happy. Ano? Ibig sabihin na parang killjoy si Lord, pinapag-give up niya yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. So, yan. Isa pa po dyan is I need blank to be happy. So, kailangan mong magkaroon ng ganito para maging masaya. So, yan yung mga lies or mga example ng mga lies ni Satan. Kailangan maging aware po tayo. Okay, so kaya nga po nang sinabi kanina na the battle is in the mind. Diyan po nagsa-start yung battle po sa ating utak. Okay, although the enemy is powerful, God is all powerful. Ayan, kahit na medyo clever or malakas din si Satan, ang Diyos siya ang all powerful. Hindi po niya kaya ang Diyos, no? And the enemy, alalahanin natin na ang enemy ay already defeated 2,000 years ago. Okay? Matagal na po siyang natalo through what Jesus has done on the cross. Amen. Talunan na po ito eh. Talunan na po itong kalaban natin na to more than 2,000 years ago dahil sa ginawa po ni Jesus sa krus. Okay, so ang pwede na niya lang magawa ay is to discourage us, to distract us. Okay? So that we shrink back in fear. Yun yung gusto niya. No, dahil talunan na siya, naglalagay siya ng mga lies or dinideceive niya tayo. No, naglalagay siya ng mga pang-discourage sa atin para tayo ay mag-shrink back in fear, na matakot muli tayo sa kanya. No?
So, dapat di po tayo matakot sa Kanya dahil kasama natin ang all-powerful God. When we placed our faith in Jesus, okay, the old is gone and the new has come. We are daughters and sons of God, and we have the full privileges and rights granted to us. Ayun, ang sarap pong pakinggan, no, na tayo po, dahil tinanggap na natin si Jesus Christ, the old is gone, yung old nature natin wala na po yun, the new has come, and then meron na po tayong access, no, as sons and daughters of God sa lahat ng mga privileges ng Diyos sa atin. Okay po, kaya we are already victorious and we are more than conquerors through Christ Jesus. Ayan, kaya wag natin katakutan tong kaaway natin, no, na si Satanas, pero kailangan maging aware tayo sa kanyang mga ginagawa, no. Kilala natin siya, naniniwala tayo na siya ay totoo, at alam natin yung mga spiritual attacks niya, no. So kailangan alam din natin or kilala natin yung ating kaaway para tayo po ay maging prepared sa kanyang mga atake. Ayan, so yun lamang po, no. Marami pong salamat sa bawat isa. Tayo po yumukot manalangin. Yes Lord, hallelujah. Maraming salamat Panginoon muli sa pagkakataong ito, Lord, na kami muling nakarinig ng iyong salita. Nawa Panginoon ay ang bawat isa, Panginoon, ay naging aware kung sino ang ating kaaway, Panginoon, na si Satanas, at ang kanyang mga deceptions, ang kanyang mga lies, ang kanyang mga spiritual attacks. And we also pray, Panginoon, na balutin mo, Panginoon, ng whole armor of God ang bawat isa, O Diyos, na meron kaming panlaban, Lord, sa mga plano, mga deception, Panginoon, ng kaaway. Maraming pong salamat, O Diyos, dahil alam ko, O Diyos, na wala nang power, Panginoon, ng kaaway namin ito dahil sa tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. Maraming salamat po sa bawat isa, at God bless po. To God be the glory.